Akalain mo yon, meron palang murang tablet si Samsung na talagang nagamit ko for work, video editing, script writing, at talagang okay na okay to for multitasking kasi meron siyang Samsung DeX. So perfect dito sa mga students and okay din to for gaming guys. Kahit ilang linggo ko na rin gamit to. Tara, samahan nyo ako sa video natin ngayon. Yo, what's up guys? I'm Rael D. Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon may panibago tayong gadget na re-reviewin and tablet ulit siya. Siyempre, perfect for students pa rin. And this one is the Samsung Galaxy Tab A11 Plus. Guys, hindi ko in-expect na itong si Samsung ay magkakaroon ng malaking price drop promo lalo na sa online. Alam nyo ba na halos kalahati ko lang nakuha itong tablet na to. And again this is from Samsung. So talagang tatagal at matibay itong product na to. And actually, ilang linggo ko na rin gamit to. And gusto ko nang i-share yung naging experience ko dito sa tablet na to. Kung ating patagalin pa, tara, pag-usapan na natin to. So dumiretso agad tayo guys sa presyo ng tablet na to. Meron tong 6128 na variant. And alam nyo ba na yung original price ng tablet na to is nasa around 15,000 plus. Pero yung kanilang promo price or sale online, lalo na pag mga 7766 na ganyan, naglalaro lang guys ng 8 to 10,000. Then yung 5G version naman ito guys, yung presyo niya talaga or original price, lalo na pag sa mga nyo bibilin, is nasa around 19,000. Pero pag binili nyo online, lalo na yung mga again sale price, promo price, nasa around 13 to 15,000 lang. So yun yung sinasabi ko sa inyo guys, abangan nyo talaga palagi yung mga big sale promo price ni Samsung, lalo na sa Orange app at sa iba pang online app na talagang makakakuha kayo ng grabing discount. Talagang mabibili nyo ng sulit na sulit itong tablet na to. Pumunta naman tayo guys sa build quality and design ng tablet na to. So kung mapapansin nyo, meron lang siyang isang camera setup dito. And then, same na same lang din siya ng design ni Galaxy Tab A9 Plus. Halos wala siyang pinagkaiba pagdating sa design. And meron siyang metallic casing. Tapos, ang nipis lang niya, meron lang tong 6.9mm tin. Manipis lang siya guys, so yan kung makikita nyo. And then, kung mapapansin nyo, sa kanan, ayan, nandito yung kanyang speakers. Andyan yung kanyang speakers, mic, and then yung kanyang Type-C port na charging. And then sa kaliwa, andito rin yung kanyang dalawa pang speaker. So yes, 4 speakers siya. And then pagdating naman sa taas, andito naman yung kanyang volume rocker, power button. And then, meron pa siyang isang mic. And then pagdating sa baba, andito naman yung kanyang SD card slot. So, it's either pag may 5G version yung bibilin nyo, pwede nyo lagyan ng SIM card. Pero itong sa akin is Wi-Fi version lang. So, SD card slot lang yung pwede kong ilagay. So yes, yung design niya para sa akin is simple lang, hindi masyadong flashy or alam niyo yun, hindi masyadong kagandahan yung design niya. Pero sobrang simple lang, para sa akin okay na yung kanyang design, manipis naman din siya, magaan dalhin. Meron lang tong 477 grams. So yes, kung tatanungin is okay lang din naman yung kanyang design. Usapang display naman guys, kung makikita nyo, meron tong 11-inch TFT LCD display na mayroong 90Hz of screen refresh rate. Ayun yung nagustuhan ko dito guys, mas smooth yung display nito kumpara dun sa last na review ko na iPad A16. So parang i-scroll ako, sobrang smooth lang nung kanyang display kasi naka 90Hz na siya. And then, kung papansin nyo yung display niya, hindi naman siya yung ganong kaganda, no? Pero pop-up naman din yung mga colors. Okay naman na yung mga pinuputos na color para sa akin pag nanonood ako, okay na okay naman din. Kasi naka-wide Vine L1 na rin to. So makakanood din tayo ng mga full HD content sa mga streaming platforms. And then maganda rito, yung kanyang resolution is 1200 by 1920 pixels. So not bad na rin guys. Kung makikita nyo, talagang enjoy na enjoy din ako manood dito. And naka 16 by 10 aspect ratio siya. So perfect talaga to for media consumption pag nanonood kayo ng Netflix and YouTube at kung ano-ano pa. Kung mapapansin nyo lang guys, medyo may kakaparan lang ng kaunti yung kanyang mga bezels kumpara sa ibang mga tablet. Pero alam nyo, mas okay sa akin yung tablet na medyo makapal yung bezels. Kasi pag sobrang nipis ng bezel sa isang tablet, medyo nagkakaroon na talaga ng mistouch. So sa akin, okay lang yung ganyang klaseng bezels. And again, wala akong problema guys sa kanyang display. Para sa akin, okay na okay yung display niya. Hindi nga lang kasing ganda syempre nung ibang mga display ng mga flagship tablet. And then yung kanyang screen brightness guys, up to 480 nits of peak brightness. So yun lang yung medyo hindi ko nagustuhan dito. Nakukulangan talaga ako sa screen or display brightness niya. Pag dinala ko na sa labas, especially kung direct sunlight, medyo mahirapan na kayong makita yung display ng tablet na to. Unbox ko na rin pala ito guys sa TikTok ko, and yes, pati si Samsung nakikisabay na rin sa pagtitipid sa accessories. Kung makikita nyo, yung laman niya is mismong manual lang, and then yung Type-C to Type-C na cable plus yung mismong pin ejector. So literal ganun lang yung laman ng box niya. Other features guys na nagustuhan ko sa tablet na to, let's say for example multitasking, is yung kanyang Samsung DeX. Kung hindi ako nagkakamali guys, itong si A11 Plus is yung cheapest tablet ni Samsung na may Samsung DeX. Correct me if I'm wrong guys ha, pero yes,
DeX kasi yung ibang tinitingnan ko na mas mura pa dito is wala ng Samsung DeX. So yung gusto ko dito, yung Samsung DeX is parang PC mode. So gamit na gamit ko siya especially pa nag-script writing ako and multitasking syempre. So para siyang pag kinalik mo siya PC mode nga and then lumalabas-labas yung mga apps na parang Windows. So sobrang perfect noon sa mga students pag nag-multitask kayo kasi kahit sabay-sabay nakabukas yung mga apps na yon is wala akong nagiging problema. So perfect na may Samsung DeX itong tablet na to. Actually guys, tinry ko din mag-video editing dito using CapCut na app. Actually, pag 1080p yung ine-edit ko is okay naman, smooth naman siya. Pwede siya sa mga content creators kung mahilig kayo mag-video editing. Yun nga lang, pag 4K na yung ine-edit ko dito, medyo malag na siya, no? So, para sa akin, basic video editing lang yung pwede mong gawin sa tablet na to. Nag-try din kami mag-edit dito using Canva. Hindi ako nakakaramdam ng kahit anong problema. Nag-try kami mag-edit ng mga poster, resumes. So, alam niyo yun, kung ikaw is student or working, actually, okay na rin siya kung mahilig kayo mag-edit sa mga ganong klase ng apps. Nga lang guys, wala itong support ng stylus pen, pero pwede mo naman siyang bilhan ng universal stylus pen. Yun nga lang, wala siyang palm rejection. So medyo mahihirapan kayo dito in case lang na mahilig kayo mag-drawing. Meron din pala itong kids section na may mga apps or mga games na kung saan talagang po perfect at babagay ito guys sa mga chikiting natin. Okay, so let's talk about performance. This tablet is powered by MediaTek Dimensity 7300. O diba, okay din yung kanyang chipset. And nagustuhan ko dito, naka-Android 16 na siya and One UI 8 and maganda rito, makaka-receive to ng up to 7 years major Android updates. Ayun naman yung panalo talaga pagdating sa mga Samsung devices. Matagal-tagal makaka-receive ng mga software updates. Yung kanyang GPU naman is Mali G15 MC2. Itong napunta sa akin is 6GB of RAM and 128 of internal storage. So, pagdating sa gaming guys, hindi ako nagkakaroon ng kahit anong problema. Kahit actually napansin ko kahit sagad-sagad yung graphics, talagang malakas siya. Hindi naman sobrang powerful kagaya ng mga flagship na tablet. Pero masasabi ko na kayang-kaya niya yung ibang games kagaya ng mga Call of Duty. Sinanay ko siya sa Call of Duty kahit nakasagad yung graphics guys. Kayang-kaya niya. Sobrang smooth lang, walang frame drops, walang lag. So yes, kung mahilig kayo sa mga shooting games, perfect itong tablet na to. Same din guys sa mga racing games or sa iba't ibang klase pa ng games guys, promise. Okay na okay din pang gaming itong tablet na to. Hindi ko in-expect na pwede din pala siya for gaming kasi nga budget tablet lang siya. But then, nung ginamit ko siya for gaming, natuwa ko kasi hindi lang pala to for studies, no? Lalo na kung student kayo. So, pwede rin talaga siya for gaming. Actually, nakakatuwa to guys kasi nung tinest ko siya sa Antutu benchmark, umabot ng halos 786,000 plus points yung kanyang score sa Antutu benchmark. So yes, in short, para sa akin itong tablet na to talaga is okay din talaga for gaming. Okay, so pag-usapan naman natin yung speaker ng tablet na to. Kung makikita nyo guys, meron siyang speaker dyan. And then, syempre, meron din speaker sa kabila. So, yes, 4 speaker siya. And, maniwala kayo sa hindi guys, mas nagustuhan ko yung speaker ng tablet na to, which is A11 Plus, kumpara sa iPad A16 ko. Ganun siya kaganda. Pero kayo pa rin ang humusga. Pinakamurang iPad na pwede mong mabili ngayon. Pwede na guys for basic work. Pwede rin siya for gaming. And ito yung po perfect sa mga students. So kung naghahanap kayo ng budget na tablet or iPad, isa na to sa marirecommend ko sa inyo. So tara, samahan nyo ko sa video natin ngayon. Yo, what's up guys? I'm LB Guzman. Welcome back again. So yes, ayun yung nagustuhan ko sa speaker ng tablet na to. For speaker siya, pag nanonood ako ng mga content or movies, sobrang lakas. Hindi siya ganun kaganda pero ewan ko, mas maganda yung speaker niya kumpara doon sa iPad ko. Buo rin yung bass and talagang maganda yung tunog. So yes, sa akin, 10 out of 10, perfect, maganda yung speaker ng tablet na to. So let's talk about camera guys. Kung makikita nyo, ayan no, naka 1 camera na setup lang siya dyan. And meron siyang 8 megapixel main, 5 megapixel selfie, and yung kanyang video recording is hanggang 1080p at 30 fps. So nung tinesting ko yung camera niya, hindi talaga ganun kagandahan guys. Aminin na natin pag mga tablet, especially Android, pangit talaga yung camera. So yes, hindi ganun kaganda yung camera ng tablet na to. Don't expect too much. Pero siguro kung for example, sample shots lang, may picture ako kayo ng mga document, mga ganyan-ganyan, or sample shots lang, okay naman na siya kasi yung mga pictures na nakuha ko, okay naman na din. Yun nga lang talagang ang daming noise, hindi ganun ka-detailed and pangit yung dynamic range. Even yung kanyang selfie, medyo hindi rin ako ganun na-impress, no? So, I don't know, siguro okay na lang to pang video calls or for meetings. Pero kung meetings lang naman, gagamitin nyo itong tablet na to, okay din naman. Pero hindi ganun talaga kaganda kahit yung kanyang selfie camera. Kahit yung video recording niya guys sa back, medyo hindi ganun ka-stable. Hindi ganun talaga ka-detailed at kalino. So in short, yung camera ng tablet na to is for basic
tablet camera talaga and hindi ganun kaganda. So, pag-usapan naman natin yung battery ng tablet na to, meron tong 7040 mAh capacity na battery and 25 watts na fast charging. So magandang improvement yan kasi kung di ako nagkakamali, yung A11 Plus last time is nasa around 18 watts lang. 25 watts na yung charging speed ng tablet na to. And makunat siya guys, especially pag ginagamit ko siya. Nung isang araw na dinala ko to, nung nag-content ako na dala-dala ko to, I guess gamit na gamit ko siya maghapon, and then at the end of the day, meron pa akong mga around 45%. So I think tatagal to ng mga 2 days. So ganun kakunat yung battery niya. And then yung kanya namang charging time from 15% to 100% is inaabot ng 1 hour and 36 minutes. So okay na din guys, no? Hindi super fast, pero at least may upgrade naman sa kanyang charging speed from its predecessor. So masasabi ko na maganda at okay din yung battery ng tablet na to. Okay, so overall guys, kung ako ang tatanungin, masasabi ko na sulit tong Samsung tablet na to. Bukod sa makaka-receive ng, alam mo yun, matagal-tagal na Android or software updates, this is from Samsung guys. Take note, this is from Samsung. So tatagal at tatagal tong tablet na to kung syempre iingatan nyo, and okay din yung kanyang design. Yung display is not so good pero okay din naman para sa akin, and pinaka-nagustuhan ko is yung kanyang multitasking, which is pag inon nyo yung Samsung Dex. Sobrang perfect ng Samsung Dex guys, alam nyo yan. Overall, kabitan nyo lang to guys ng mga accessories like keyboard, mouse, and pen. Sobrang perfect na itong tablet na to. So 100% sobrang sulit ng mga Samsung tablet ngayon. At ayun lang guys, kung nagustuhan mo itong video na to, give it a thumbs up. Syempre, huwag na magkakalimutan mag-subscribe. Peace!